Here are the places we visited sa 7 nights and 6 days namin sa Hong Kong. Hi fellas, it's me again, Jessa. Welcome sa Rated J, where every bite and step is worth your money. Food and travel ratings na may kasamang guides and tips. This is our itinerary. Let's check if masusunod naman ba natin to. Day 1 ay umaga pa lang ay nakapag-prepare na ako. Around 12 noon nga ay pumunta na ako sa Naiya kasi doon kami makikita ng dalawa kong kapatid at kasamang asawa ng ate ko. Flight namin ng 6 p.m. bound for Hong Kong at nakarating kami at nakalabas ng Hong Kong International Airport ng 9:12 p.m. Diretso na sa Regala Sky City Hotel na 1 bus away lang from the airport and nagpahinga kami agad. Inilaan namin ang day 2 namin para sa Disneyland. Around 8:30 kami pumuntang Disneyland and nakarating ng 9 a.m. for an early entry pass. My whole Disney vlog ay uploaded na rin, check my profile. Then umuwi na kami around 10 p.m. Ang day 3 naman namin ay dapat sa Macau kami. But since medyo malayo yung hotel namin sa Macau at medyo makulimlim at dahil trentahin na rin yung mga kasama namin, we chose to rest na lang sa morning. Kasi sobrang in-enjoy din talaga namin yung Disneyland. To the point na namatayin pa ako ng kuko sa paa. But in the afternoon and evening ay nag-city gates kami. 1 bus away lang din to from our hotel. Para kumain at mag-shopping. Ayan, bumili ako ng mga Puma na tops ko and nagparto kami sa Disney Treasure just to buy mga anik-anik and more pasalubongs. Day 4 ay maaga akong nag-prep kasi excited ako. This is around 7:30 a.m. Ang itinerary namin dito ay sa Ngongping Cable Car. But unfortunately, due to an inclement weather, ay hindi nag-operate kasi delikado. So dito na lang kami sa sikat na Big Buddha statue na hindi rin nakita kasi sobrang kapal ng fog and sobrang basang-basa din ako dito. And umuwi na lang kami kasi mag-check out na kami at lilipat ng hotel sa Mongkok. Sumakay lang kami ng bus going to city and nang nakalipat na kami ay namasyal na kami agad-agad. Lakad-lakad around the city. Kumain kami dito sa may Alibaba Halal Food. After kumain, naglakad lang ulit kami papuntang Victoria Harbor. Then bumili ng mga pasalubong sa Donkey. Day 5 ay maaga ulit akong bumangon at bumaba dahil ang mga kasama ko ay nag-aayos pa. Kumain lang kami dito sa The Red Tea Restaurant ng breakfast. Bumili ng pasalubong dito sa Mongkok Ladies Market at bumili din ng sapatos yung kapatid ko sa Sneaker Street. Napadaan din kami dito sa may GU para bumili ng damit. And in fairness, mas mura dito compared sa kilalang brand sa Pilipinas. Same lang ng quality. Around 5 p.m. nga ay tumigil na rin yung ulan. At nag-city bus tour kami. Wow, grabe. Ito yung isa sa mga na-enjoy ko dito sa Hong Kong. After mag-city bus tour, naglakad-lakad lang din kami dito around Victoria Harbor hanggang sa Hong Kong Cultural Center. 8:30 p.m. ay bumalik kami sa Ladies Market and GU kasi nakulangan kami sa mga binili namin. And nang napagod kami kakabili ng mga pasalubong, around 9:45 p.m. ay syempre ano pa ba, nagutom tayo at kumain tayo dito sa sikat na Dim Dim Sum. Day 6 ay syempre maaga na naman tayong bumangon para mag-breakfast ng pineapple bun dito sa Red Tea Restaurant. And nag-ayos na din kami dahil we decided na lumipat ng hotel dahil sa bad experience namin dito sa may MK stay. So dito na kami sa Marriott Hotel na 1 bus away lang din from the airport and malapit lang din to sa unang hotel namin. Then after makalipat ng hotel, nag-ayos na din kami agad-agad para makapunta sa Ngongping Cable Car. Crystal Cable Car ang binook namin at ayan, tignan nyo ako, takot na takot. Tinatawanan lang ako ng mga kasama ko at pati yung mga nasa harap naming Argentina. After namin makababa, kumain lang kami dito sa may food stall and then umuwi na kami. At hindi dyan nagtatapos ang ating araw, bumalik kami sa Mongkok para bumili ng mga pasalubong sa Donkey and umulit kami sa city bus tour. Day 7, definitely the last day na ayaw natin. 2 p.m. ang flight namin pauwing Manila. So 10 a.m. ay pumunta kami ng ate ko dito sa City Gates para bumili ng dagdag pasalubong at itong egg tart ng Bakehouse. Kami ng isa kong kapatid ang unang magpa-flight pauwing Maynila and around 4 p.m. naman ang flight ng ate ko at ng asawa niya pabalik ng Abu Dhabi. So that's it. Nasunod naman ba ang listed na itinerary natin? The answer is definitely no. Konting man ang napuntahan namin sa Hong Kong due to unpredictable weather talaga ay kahit papano ay na-enjoy naman namin. If you want more vlogs like this, follow my pages and let's explore together.